Hi guys! It's Quijos Weddings Pilipinas. So, eto na nga. Ayan, yes. Bakit mas pinipili ko magtrabaho araw-araw kahit naman na kaya kong buhayin ng asawa ko, no? Kasi guys, hindi ko kaya na hinihingi ko sa asawa ko yung mga pang Shopee ko, hinihingi ko sa asawa ko yung mga pang napkin ko, hinihingi ko sa asawa ko yung mga gusto kong bilhin damit, hihingi ko pa sa asawa ko yung mga, kumbaga may idea ko, gusto kong ibili yung anak ko ng damit, hindi ko siya mabili, 'di ba? May gusto akong bilhin damit, hindi ko mabili kasi kailangan ko munang maghingi ng approval sa asawa ko kung pwede kong bilhin kasi sa kanya manggagaling yung pera. Since ako may sarili akong income, hindi ko na kailangan mag-ask ng approval. Yes, nagkikwentuhan kami lagi ng asawa ko, ganito ang binili ko, ganyan ang binili ko, at nakakatuwa tong asawa ko guys kasi susuportahan ka niya sa lahat ng gusto mong bilhin. Okay, sige, ganyan, para sa'yo naman yan, reward yourself, ganun siya. Hindi siya yung asawa na porque sarili mo yung pera, hindi mo pinapahalagan, ganito, ganyan. Which is, hindi naman kasi ako guys magastos na tao. Kasi, kung tutuusin, syempre alam ko kung gaano kahirap hanapin yung pera, kaya tama lang na i-reward ko yung sarili ko, tapos cut na doon. Kumbaga, laging may boundaries sa paggagastos. Hindi pwede na, pag may nanghingi sa'yo, kahit nakapamilya mo, bigay ka lang ng bigay. Hindi pwede yun. Kasi nangyayari din yun sa pamilya ko guys, na hingi lang, nanghingi. Kasi akala nila, lalo na pag nakikita nila na may negosyo ka, akala nila mapera ka, diba? Mapera ka. Yes, may pera, pero bawat pera ay may nilalaanan or may dapat na pagkagastusan. Okay, may negosyo ako, may negosyo kami, pero kailangan niya ng puhunan. Ang tela binibili, ang sinulid binibili, ang juke oil binibili, ang maintenance binabayaran. So, lahat may bayad. Wala po ang libre. So, kaya kailangan mo talaga na dapat marunong ka mag-budget. Hindi pwede na bulas-las ka lang ng bulas-las, gastos ka lang ng gastos, dahil pag time na nabibili ka na ng tela, wala ka ng pera. So, ano ang ipupuhunan mo? Kaya hindi ka pwedeng magnegosyo kung ikaw ay isang taong magastos. Or pag nakakita ka ng pera, parang ayaw mong nai-stay sa bulsa mo or sa wallet mo ng kaunting minuto. Parang kating-kati yung kamay mo na gastusin siya. Hindi ka para sa negosyo kung ganyan kang tao. Yes, gusto ko na may pinagkakaabalahan ako kasi dito guys sa situation kong to, may pinagkakaabalahan na ako nito guys araw-araw. Busy na ako nito araw-araw, 'di ba? Pero naho-homesick pa rin ako. Nakakaramdam ako ng homesick, nakakaramdam ako ng lungkot, nakakaramdam ako na mag-isa lang ako dito sa Manila since my family is nasa Bicol silang lahat. Paano pa kaya kung wala akong ginagawa, 'di ba? Paano pa kaya kung wala akong pinagkakaabalahan? Feeling ko siguro ang tagal-tagal ng oras na nag-aantay ako para sunduin yung anak ko. Sobrang tagal siguro. Lalo na nagpa-fasting ako guys. Nawawala sa isip ko na yung gutom ko, nawawala sa isip ko yan dahil sa sobrang dami kong ginagawa. Siguro, kung wala akong ginagawa, ang ang pagtutuunan ko ng pansin is to find the food, 'di ba? Ano ang pwede kong makain, ano ang kakainin ko, ano ang pwede kong pagkaabalahan, which is kumain, 'di ba? Since ang dami kong pinagkakabisihan, nakakalimutan kong kumain. So, nagiging part siya ng fasting ko, 'di ba? So, sa mga mamis, pwede kayong kumita, pwede kayong mag-resell, madaming pwedeng i-resell, madali na lang ngayon magbenta ng kung ano-ano dahil kung gusto mong mag-resell, nakita mo sa Shopee, i-order mo, 'di ba? Mag-order ka muna ng 5 pieces. Pag nabenta mo, order ka ulit, 'di ba? Pero hindi ka pwedeng magnegosyo kung pagkabenta mo ng 5 pieces is ginastos mo na agad yung income at yung puhunan mo. Feeling mo milyonaryo ka na sa ganong income, hindi ka pwedeng magnegosyo. Kasi dapat yun, i-rolling mo siya, kailangan na itabi mo, na save mo yung income at yung puhunan, yun yung ibibili mo ulit ng bagong item. Ganon sa negosyo. Hindi pwede na yung puhunan, papaikutin mo ulit yung binenta mo, pinangkain mo, pinang-mall mo, pinang-ano, because you deserve it. Diba? Lagi natin sinasabihan, I deserve it, I deserve it, I deserve it. Pero, pagdating sa negosyo, hindi yan pwede. Yang ganyang marketing strategy mo or yung technique na yan, hindi yan pwede. Kailangan magsisave ka at yung puhunan, ibibili mo ulit ng item para magkaroon ka ulit ng panibagong income. Kasi nga,
sa negosyo, madami dyan guys ginagastusan. Hindi lang yan nagbebenta ka lang na nagbebenta. Okay? Kasi lahat ng binebenta mo is ginagastusan mo rin yan. Di ba nga? Bawat negosyo ay may puhunan. Okay po? Less nga lang sa akin ng puhunan kasi yung skills at talent ko yung ginagamit ko. So sa mga mamis na gusto dyan karoon ng extra income, gusto mag-resell, talk to me at madami ako sa yung ma-offer. Okay, bye!